So, good morning guys. So, ngayon is sasagutan natin yung activity 1 na binigay sa atin ni Romy. So, una, ito yung descriptive natin data or ang sheet descriptive o description ng ating data. At ito naman ang ating raw data. Natin dyan. So, ito yung raw data na to. Natin. So, dito, kinuha ko yung sequence. So, para makakuha tayo ng respondents natin. So, sequence formula. At ito yung formula para po makuha yung educational level. Then, equals to choose, run between, and yan yung formula natin para makuha yung mga educational level at makagawa tayo ng raw data. At sa sa annual income, ito din yung formula natin. So, ginamit natin yung if na formula. Ang taas yan, kaya hindi ko maano yan. Yun ang ginamit makikita nyo dyan. Yung yan. Tapos, kung gusto nyo, para mapadala yung nyo, i-copy nyo lang, tapos i-drag nyo para yung presahan na lang hanggang sa dulo. Yan. Makikita nyo yan. May raw data na tayo dito. Next is, dito na tayo sa transformation of numerical. So, we're going to transform the numerical to categorical. So, ito yung raw data natin. So, alam na natin kung anong formula dito ng ating educational level at annual income. So, ngayon, ito yung ginamit nating formula sa pagkuha ng categorical or paggawa ng pag-transfer ng numerical data to categorical data. Ito yon yung ginamit nating formula. Yan. At same process, gagawin natin yung copy, then drag para mas madali tayo makapag-generate ng data. Makikita nyo dyan. Yan, ganyan yung ginawa ko. Bali, nireview ko lang yun ang ginawa ko kung paano ko ginawa yung yung activity 1 ko. The next is, ang gagawin natin is gagawa tayo ng frequency table sa educational level. So, makikita natin dyan, categorical, high school, bachelor, and master. And sa frequency, percentage, and categorical mean. So, sa pagkuha ng frequency, ito yung ginamit kong formula. So, makikita nyo dyan sa table, yung ginamit nating raw data is yung sa educational level para pagkuha ng frequency. Kasi ma-record diyan kung ilan ba yung ilan ba yung high school or ilan ba yung bachelor. So same formula lang siya but different different yung hinahanap nila. Then dito naman sa sa percentage may discover akong new formula. So makikita niyo diyan. Yung yan. Pag in-enter mo yan, makikita natin yung color red na na raw data. Educational level din yan. Kasi focus natin sa educational level naman yung focus natin. So enter natin percentage agad yan. Yan. Same process, i-drag mo yan, i-copy din, i-drag mo yan. Yan lang yung gagawin. Then sa categorical mean naman, ang ginamit kong formula is ang average if B2 to B101. So ipapahanap ko yung categorical mean ng high school. So kita naman dyan. Yun yung formula natin. Yan, makita nyo. So same process din yung pagdadrag ng para mas kasi pag na-drag mo kasi yung yung isang data, mas madali mo lang ma-generate yung
Para makuha natin yung QD kasi, dapat unahin muna natin kunin yung yung range ng ano natin, ng annual income para makakuha tayo ng QD sa annual income. Tapos dito naman sa sa frequency table sa annual income. So same formula siya. Same formula lang yan. Count if, then low. Makikita nyo, low lang. Then same process lang yung ginawa ko dyan nung nagkuha ako ng frequency sa at percentage. Next step ay gagawin natin kung paano nga ba bumuo ng bar graph gamit ng Excel o gamit ng ating raw data. Yan, kung makikita nyo dyan. So, tinrag ko yung dalawang side. Tapos, insert. Then, chart. Then, bar graph. So, baka nagtatanong kayo bakit ganyan yung bar graph ko. So, bali, naghanap lang ako ng design sa naghanap ako ng design sa WPS para maganda naman tingnan yung bar graph natin. So, ganun lang gumawa ng bar graph. Same lang din yung process sa paggawa ng pie graph. So, bali, insert, chart, then hanapin mo yung pie graph para makabuo ka ng pie graph. Then last one, ang ating histogram. Kung paano ko ba binuo yung histogram ko. So, kung makikita natin dyan, so dinrag ko yung sa annual income na category, frequency, and one. Then, same process. Insert chart. Then, hanapin mo yung histogram. Then, tapos ka na. Thank you everyone.